Iba talaga ang pakiramdam pag narito ako sa atin. Maliwalas na maliwalas. Para akong malayang malaya. Na paano kayo? Ba't kaya naman itsura nyo? May problema ho, Kong. Ano problema? Yan ba pasalong mo yun sa akin? Nakita mo naman kadarating ko lang. Hindi pa ako nakapagpapahinga. Iyon ang kapatid ni Villamar na tiga Maynila, dumating. Gusto pang pumapil. Kaya, kailangan, no, tumuloy na kay sa rest house ngayon din. Inihintay na ako kay Nehepe. Karding, kung sakali mga kailangan ka ng gamit, narito lang to. Kilala ko yung mga nakabangga mo. Baka buweltahan ka. Nasa kondisyon to. Madalas ko itong linisin eh. Natatandaan kong baril na yan. Naisulat din sa akin ni Pepe. Regalo ng kumpare niya. Kaya naman binigay sa kanya ito dahil sa takbo ng politika rito eh. Sana. Hindi na umabot na magamit pa yan. Abay, iba na rin yung nakahanda. Maliban doon, meron pa bang ibang naitanong? Wala na po. Si Hepe lang po nabanggit ko. Natakot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Ayusin natin yan. Siya nga pala, mga ambo. Bukod sa tinutuluyan mo rito, meron ka pa bang ibang kamag-anak? Wala po. Sa ibang lugar, sa Maynila kaya? Wala rin po. Kung gano'n, nag-iisa ka na lang. Opo. Huwag kang mag-alala, mga ambo. Ako ang bahala sa'yo. Sko, Sir. atid mo si Ambo, ha? Huwag kong pababayaan. Opo. Maraming salamat po, Congressman. Walang ano man, Ambo. Maraming salamat din po, Hepe. Mga bo, tayo na. Tutuloy na ho ako, Congressman. Boss, tungkol kay Villamar, pagtatagalin pa ba natin? Ngayong alam niya na nangyari sa kanyang kapatid, tapusin na natin. Pag-aralan muna natin ang isda. Bago natin bingwitin. Pag pumalag, tsaka natin